Germs, magandang umaga sa inyong lahat. Umpisahan natin tong vlog natin ngayong umaga sa pag-shoutout. Shoutout na lang natin yung mga taga-subaybay natin, mga subscriber natin dito sa ating channel. Yung mga nagpapa-shoutout dyan, pasensya na kayo, hindi ko makuha lahat ng list ng pangalan, natatabunan kasi. Pero ito may bago, si Sir Jun, yung nagpa-schedule sa amin ng MDL, Europa, tsaka laser gun. Naka-schedule to sa amin si Sir Jun na taga Paranaque. Maraming salamat. Shoutout po sa inyo, sir. Antay-antay na lang tayo ng mga item natin. Darating na yon at may kakabit ko na lahat yan sa motor mo. Sabi ni Cheryl, hindi ako na late, 7:59 ako nakain. Grabe, sobrang pagmamadali ko ngayong umaga. Grabing ginawa ko sa kalsada ngayon. Makaabot lang kami dito sa Ortigas na hindi nalilate si Cheryl. Buti na lang, nagbunga. Mabuti naman. Tapos shoutout nga din pala kay Sir Rashid Gamboa na taga Hulusulu na nag-order sa atin ng harness. Nag-order siya sa atin ng harness, tapos nag-order din siya ng PIA, tapos nag-order din siya ng RM bracket para sa kanyang ADB 160. So shoutout nga rin pala sa RM bracket. Congratulations. Yung RM bracket kasi subok na namin sa shop. Talagang sobrang ganda ng fitting niya sa ADB 160. Yung mga butas niya eksakto. Hindi na kailangan magpukpok, hindi na kailangan mag-adjust sa mga bracket nila. Paminsan-minsan nababagsak siguro yung mga bracket nila sa manufacturing, kaya medyo na-disalign yung iba. Pero mostly nang kinakabit namin sa mga motor ay talaga eksakto yung pagkakalagay. So yun, maraming salamat sa RM bracket. Partner din yan ng ADB 160 Nation kung hindi ako nagkakamali. Tapos malapit na rin kami kumuha sa kanila ng wholesale. Malapit na rin kami magtinda ng RM bracket sa shop. Ngayong umaga kasi may nag-comment. Shoutout din dito kay Sir Malilin. Ewan ko kung anong pangalan mo, sir. Hindi ko mabasa yung pangalan mo eh. Sabi niya kasi, dami kong natutunan at mga dapat i-explore sa sarili kong motor. Yung akin Airblade 160. Pretty close but not really. Ayan, maraming salamat, sir. Kay Sir Matsi, very nice, informative boss. Keep it up. Salamat po, shoutout. May nahanap akong comment eh. Wait lang. Screenshot ko na lang. Nabasa ko na rin naman. Okay. Nag-comment kasi si sir. Sabi niya, di ko eksaktong maano yung comment. Di ko makita eh. Nawala eh. Natabunan eh. Nag-comment kasi siya. Sabi niya, ano daw yung mga dapat na maintenance na gawin sa motor, especially sa ADB 160. Una sa lahat, pagdating sa maintenance kasi, nandyan na yung ating gabay. No, nung kinuha natin yung motor, nandyan na yung gabay natin. Ang gabay natin sa pag-maintain ng motor talaga ay yung ating manual or yung libro na kasama nitong motor na to once na nag-acquire tayo. So napaka-importante na manual, basahin natin, tapos intindihin natin maigi. Yun yung napaka-importante. Kasi marami tayong matututunan, marami tayong malalaman kapag binasa natin yung manual ng ating motor. Pero honestly, ako mismo, sabihin ko sa inyo, hindi ko binasa yung manual. Hindi na ako nagbasa ng manual. Sa totoo lang, binubuksan ko lang yung manual ko once may na-encounter akong problema dito sa motor. Yung mga, for example, nawawala yung sound ng ating knob or yung ating keyless knob. Yung dapat pag pinipindot natin yung motor ay yung knob, dapat tutunog siya. Tapos minsan nawawala yung alarm kasi accidentally napipindot natin yung remote natin, hindi natin alam. Ngayon, bigla-biglang nawawala yung mga bagay na yon, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. So babalik tayo dun sa manual, pabasahin natin yung manual, yun yung magiging solusyon. So, pagdating naman sa maintenance, yung mga basic maintenance naman ay nandyan na rin sa may ating box, nasa ating utility box yung ating mga basic maintenance, yung pag-change oil, yung pagpalit ng belt, pagpalit ng coolant. So nandyan na yung mga yan, parang sticker, meron niya sticker sa loob. So for example sa change oil, specifically dito sa ADB 160, ang change oil nito ay, huwag kayong magugulat, every 6,000 kilometers ang change oil nito. Ang design na change oil ng ADB 150 tsaka 160. Kahit ako nagulat nito, 6,000. Ang required na langis dun ay yung Honda 40 or yung bagong Honda ngayon. Basta yung Honda oil na fully synthetic, yun yung required na langis para masunod mo yung 6,000 kilometer.
Pero hindi mo yung susundin porque sinabi ng manual na 6,000 kilometers. Pag i-change oil ka na rin every 6,000. Kasi ang gamit natin sa motor iba-iba. Meron tayong mga ka-rider na ginagamit bilang MC taxi yung motor nila. Meron tayong mga ka-rider na ginagamit na delivery yung motor nila. Yung mga ganon, Grab, Lalamove, Foodpanda, Joyride, Angkas, yung mga ganon. Yun yung mga motor na sobrang babad ng makina, sobrang stress ng langis. Dito tayo sa malilim. Okay. Yun yung mga motor na talagang masasabi natin na kailangan natin alagaan lagi sa change oil, alagaan natin sa maintenance yung motor kasi yung mga makina nila sobrang stress, sobrang babad sa biyahe. Kaya hindi natin pwede i-apply yung ating 6,000 km before tayo mag-change oil. Singit ko nga pala, tip ko nga pala sa inyo, kapag nandito kayo sa palusong na kagaya nito, tapos walang sasakyan dun sa unahan, tapos kung nandun kayo sa pwesto na yon, always check your side mirror or yung rear view ninyo. Always check yan kasi hindi natin alam kung mayroong rumaragasa na sasakyan sa likod, may rumaragasang truck, kasi sobrang luwag Lagi nyong i-check yung side mirror ninyo para makita ninyo kung safe kayo. Naman, yung application ko naman ng langis dito sa motor ko ay every 1.5. Every 1.5 nagche-change oil na ako kasi sobrang daming langis dun sa shop yung mga tira-tira na polysynthetic na Honda, dami dun. Kaya change oil ko to lagi every 5,000, ay every 1.5. Pero sa ibang motor, yung mga kagaya ko na hindi naman babad, hindi naman laging gamit yung motor, kahit mga 2,000, basta polysynthetic yung gamitin nyo na Honda, kahit 2,000 pwede yan. Sa belt naman, huwag kayo maniniwala dun sa mga nagsasabi na ganito ganyan. Pagbasehan nyo yung manual pagdating sa belt. Ang belt naman natin, ang maximum capacity ng belt natin, yung lifespan niya ay nasa 24,000 base sa manual. Ngayon, iikli yung buhay na yan. Visible naman yan kung makikita nyo yung mga crack. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo kanina na sobrang stress lagi ng motor ninyo, babad lagi sa takbo, mga delivery, mga MC taxi, mga babad lagi yung motor niyan, mainit lagi. Diyan nagkakaroon ng pag-ikli nung lifespan ng mga pyesa natin kasi stress yung motor stress lagi yung motor. Nakakapagpahinga gabi lang. May mga kasi nakakalungkot sabihin may mga dealership tapos yung mga mekaniko nila parang may mga kota na makabenta. Sa totoo lang, nakakalungkot. Ayoko na lang sabihin kung saan lugar. Pero yung mga customer kasi namin, minsan nagkukwento na ganito, pinapalitan ang kasa, ganito, pinapalitan kaagad yung bola, yung belt, yung ganito. Sobrang ikli pa lang ng odo hindi pa nga niya nare-reach yung sinasabi doon sa manual, pinapapalitan na kaagad ng mekaniko ng isang dealer. May mga ganon, maraming kaso ng ganon. Hindi lang isang dealership yung naikukwento ng customer sa amin. Marami, merong blue. Sabagay, ang daming blue merong blue, merong pula din. May mga dealership na ganito, well trained yung mga mekaniko nila. Pero pagdating dun sa pagbebenta or yung pagde-decide kung kailangan ng palitan or hindi pa kailangan palitan, parang medyo sablay yun. Kasi parang lumalabas parang may kota lagi sila sa pagbebenta ng mga pyesa nila. Kami sa shop hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Hindi kami nagpapalit basta-basta ng pyesa kung hindi naman kailangan. Ini-insist talaga namin palitan pag kailangan. Pero kung hindi kailangan, safe na safe yung pyesa nila sa amin. Hindi yan mapapalitan ng basta-basta. Hindi yan papalitan ng walang dahilan. Kasi stricto kami sa stricto kami sa pagpapalit ng pyesa. Although may mga pyesa kami, pero hindi kami nagpapalit basta-basta. Gawa ng yung pera ng customer, hindi yan basta-basta nakukuha, hindi yan basta-basta kinikita, especially sa mga rider. Pinaghihirapan ng mga rider yan. Ayun na lang. So ayun na lang muna for today's video. Dalawa lang yun, langis tsaka belt, kasi yan yung may mga mahahabang span ng pag may maintenance dito sa ating motor, especially dito sa ADB 160 kasi yun yung nakalagay sa manual. Pero yung manual natin, guide lang natin yan. Tayo pa rin yung mag-check ng actual na kalagayan ng ating motor. For example, ako ang issue ko dito sa langis ko, nagbabawas. Ngayon, kahit hindi babad yung motor ko,
kahit fully synthetic yung gamitin kong langis, hindi ako kampante dun sa 6,000. Ngayon ang gagawin ko, may dipstick naman yan, i-check ko lagi yung langis ko. Kasi yun naman yung dapat. Bago ka bumiyahe, i-check mo yung langis. Bago ka bumiyahe, tignan mo kung puno pa or nasa allowable capacity pa yung langis mo. Madali lang naman gawin yun. Yung belt naman natin, ang sabi ko sa inyo dati, every 5,000 lagi kayo magpa-check up ng panggilid. Nang sa ganon, ma-check natin yung bawat isang pyesa na nasa loob ng CVT ninyo. Kasi open lahat yan, bubuksan lahat yan para ma-check. So ayun lang muna for today's video. Maraming salamat dun sa nag-comment kay sir. Dadagdagan ko pa yan sir, dadagdagan ko pa yung topic natin ngayong umaga. So ayun lang, Jeprox out.